Guys, nako! Nagkaroon ng white spot yung mga alaga kong ping-pong na goldfish dito sa shop. Pero, okay lang yan dahil alam naman natin gamutin. At kung paano ko gagamutin, tara, samahan nyo ko. Guys, ito yung tinatawag na ping-pong o mas kilala din sa tawag na ping-pong pearl scale goldfish. So yan mga kapisda, magwa-water change sana ako dito. Pero napansin ko parang matatamlay silang lumangoy. So ayun, chinek ko at kung bakit. Nung mapansin ko, nakita ko meron silang mga puti-puti. So yun nga, yung tinatawag na itch or yung white spot. So ito meron ng konti, yan mapapansin nyo sa buntot. Then meron pa akong isa na nakita. Ito yung medyo mataba na yun eh. Ito yung isa na to, kitang-kita na sa mga buntot niya at sa mga palikpik yung pinaka white spot. So yan mga kapisda, mapapansin nyo yung may mga puti-puti na yan sa buntot. Yan yung tinatawag na itch or yung white spot. So batay na rin sa na-research ko yan kasi nakukuha sa maduming tubig at yung pagtaas ng ammonia, then yung sa sobrang lamig ng panahon kaya lumalamig yung tubig. At ngayon ay gagamutin natin sila. Guys, dito ko sila gagamutin dito sa 15 gallon na customized din to. Kakargahan ko na ng tubig na galing dun sa stock water. Guys, ito nga pala yung gagamitin ko na panggagamot dun sa mga goldfish na ping-pong. So yan, ito meron ako dito dalawang sponge. Then kailangan natin ng rock salt. Ito yung methylene blue, extra air bubble. Then kailangan din natin ng heater. Okay, ito mga kapisda at ilalagay ko na yung sponge filter. So yan, igagaya ko na yung paglilipatan sa kanila. Then maglalagay lang ako ng heater na 200 watts kasi medyo malaki. Pero okay lang naman kung walang heater para lang mapabilis yung paggaling nila. Then extra na air bubble kasi nga pag mainit yung tubig, mas nauubos yung dissolved oxygen kaya dapat mas malakas yung supply nung oxygen natin. Then maglalagay naman ako ng rock salt, to yung mabibili sa tindahan. Ang ginagawa ko kasi per 5 gallon isang kutsara, then 15 gallon to sa 3 kutsara. At sa methylene blue naman mga kapisda, ang nilalagay ko dito ay 4 drops every 5 gallon. So 15 gallon to kaya 12 drops yung nilagay ko. So yan, pina-under ko na yung mga filter natin ay sponge, then yung extra na air bubble. Then nahaluin ko lang para matunaw yung mga salt, then para humalo na yung methylene blue dun sa tubig. Then after ko ma-set up mga kapisda, yan, umaandar na yung mga pump natin at bubuksan ko na rin yung pinaka heater natin at yun, pwede na siyang isaksak. Pagka pinaandar ko na tong heater, okay na yon. At nga pala, isinet ko lang siya, yan, may ilaw na, sabihin gumagana na. Sinet ko lang siya sa 30. So yan, automatic naman kasi yung mga ganitong heater na pag mainit na, kusa namamatay na sila. Kaya yan, 30 lang muna yung ginawa kong setup. Then maghihintay lang muna ako ng 1 oras bago ko ilipat dito yung mga isda. After 1 hour mga kapisda, ito hulihin ko na yung mga isda natin. Ang gagawin ko dito, lalagay ko muna siya sa plastic para mas ma-acclimate natin siya ng maayos. Kumbaga, para maibabad muna natin dun sa tubig, yung tinatawag na acclimation. After ma-plastic mga kapisda, ito lalagyan ko na muna siya ng hangin. Importante na lagyan natin ng hangin kasi nga i-acclimate muna natin. Abutin ng mga 30 minutes, yon pwede na nating pakawalan. Guys, ganito yung tinatawag na pag-acclimate. So yan, ipapatong muna natin sila sa tubig ng mga 20 to 30 minutes para ma-adapt nung isda yung bago nilang gagalawan. Then after 30 minutes mga kapisda, ito, pakakawalan ko na sila. At ang gagawin ko dito, hindi ko na isasama yung tubig dahil nga yon, marumi na yung tubig na dating tubig. And guys, disclaimer nga lang
Yung sineshare ko na to at ginagawa ko na panggagamot ay batay lang sa napag-aralan at na-experience ko na din. Pwedeng pag nag-research kayo ay iba dito sa senior ko sa inyo. Dahil ito nga, sabi ko, ay yung na-experience ko at naging goods naman at napagaling ko yung mga isda ko. Kaya sana nakakuha kayo ng tips at ideas at ma-apply nyo rin kung sakali na magkaroon ng ganitong sakit yung mga isda nyo. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna at pakipalo na lang ako. Kung may mga tanong pa kayo ay pakicomment na lang at sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na din. Okay mga kapisda, happy peacekeeping!